itong lugar na ito. Alam ko dito kinuha ang motor ni Jigo. At yung bag din ni Jigo na kanyang iniwan ay nandito rin ngayon sa lugar na ito. Yung bag ni Jigo ay kinuha ng tauhan ng pinunong masamang kulto ng ating napatay kahapon. Hanapin natin yung bag ni Jigo kasi ang akala ni Jigo ay naitago niya, pero hindi niya alam na nakita pala ng tauhan ng pinunong kultong masama. So pasensyahan niyo muna yung aking paghawak ng video ni Jigo kasi alam niyo naman wala ito sa langit. Pero kahit ganoon pa man ay alam din namin kung paano mag-operate ng ganitong klaseng mga gadget. So maya maya babawiin natin ang bag ni Jigo kasi nandito lang yan, bit-bit ng isang tauhan may pinunong kultong masama. So ramdam ko malapit lang siya dito. Maghintay lang tayo ng saktong oras kasi kahit anong gawin niya makukuha pa rin natin ang bag ni Jigo. So dandahan lang tayo sa pagkuha, at pagkatapos pagkuha natin sa bag ni Jigo, isasunod natin yung kanyang motor kasi itinago yon ni pinunong kultong masama. At meron din siyang tauhan na inutusan para ilipat ng pwesto yung motor ni Jigo. So yan, nag-antay lang tayo ng konti. Babawiin natin yung bag ni Jigo na kanyang itinago kasi ang akala niya ay naitago niya mabuti yan, pero hindi alam ni Jigo na nakuha pala ng masamang kulto. Malapit na sa atin ang lahat ng gamit ni Jigo na kinuha nila. Babawin natin lahat. Ito yung motor niya.
Itong location na ito, malayo ito sa ating napasukan kahapon. Sinikot ko talaga na punta dito para sa mission natin. At huwag kayong matakot sa atin, kasi kahit wala ako sa langit, nung pati ako hindi ko talaga ginusto na magpunta dito ngayon, pero wala ako magagawa kasi utos ko ito ng Ama natin sa langit. Ito ang mission ko, ang tuksain lahat ang kaliliman. Pero kahit ganun pa man, pakikiusapan natin, basta makikinig lang sa atin, bibigyan natin ng konting oras na magbagong buhay. Kasi gano'n naman talaga yung hangarin natin na mabubuti, na kung mayroong gusto mabagong buhay, ipagbigyan natin kahit na grabe yung ginawa nilang kasamaan. Itong sunog na ito, merong sinunog dito na masamang mangbabarang. So nababasa ko sa abo dito, so para siyang kulto rin na masama, pero mangbabarang siya. So nasagap ko rin, nakasamahan lang ni Jigo ang gumawa nito. Hindi ko lang sabihin kung ano yung pangalan ng vlogger na yan, basta alam ko ang kanyang pangalan. So ramdam ko na malapit na dito yung madalang bag ni Jigo. So andun siya, yan o. So kakausapin muna natin, pagbigyan natin ng kunting panahon na bagong buhay. So yan, huwag na natin biglain para hindi siya maging alerto no sa atin, hindi siya matakot. So yan lang siya, dala niya yung bag ni Jigo. Yan, yan yung bag ni Jigo. So wala siyang damit. O sige lang, tingnan lang man natin siya, kasi sa akin lang talaga, hindi naman talaga ako basta-basta pumapatay kahit na masama pa yan. So idadaan natin sa pag-uusap, at syempre pakikiusapan natin kung magbagong buhay o hindi. Pero kung hindi siya magbagong buhay, wala na pa tayo magagawa doon. Lapitan natin ng konti yan. Dito usapan natin. Ano ba? Mahal kong kaibigan, nagpunta ako dito para sa bag na yan. Dito. Matanong lang kita kaibigan, kanino pong bag yan? Kita ko lang dito. Nakita mo yan dito ang bag na yan? Oh, So hindi yan sa'yo? hindi. So yan mga kaibigan, yan mga bag po yan ni Jigo. Pakiusapan lang natin, lubuhin natin yan. Pero alam ko na alam mo kung kanino ang bag na yan. Di ba alam mo kung sino, kung ano,
kung kaninong bag yan. Dito to. O, di ba sabi ko sa'yo, alam mo kung sino ang may-ari ng bag na yan. So dito ko muna kaibigan, mag-usap muna tayo. Kasi sobrang init dyan. Halika muna dito, sundan mo ako. So, hindi ako naghanap ng gulo. So, gusto ko lang siguruhin kung kaninong bag yan. Kasi hindi ko alam kung bakit nasa iyo yan. Halika dito sa ano. Mag-usap tayo ng sinsinan. Dito ka, dito ka. Diyan ka. Kasi gusto kitang kausapin ba? Eh, di ba sabi mo, bag yan ni Jigo? Oh. Eh, kasi ako, alam ko na yan eh. Kahit hindi mo sabihin ng totoo, alam ko yan na kay Jigo yan. So, anong purpose mo? Bakit mo kinuha yan? Kinuha ko kasi kita na ko si Jigo. Hinahanap mo si Jigo? Oh. So, gusto mo siyang saktan? Gusto mo siyang bihagin ulit? Pagmita na muna karong pagmita ng gwarda dre. Hindi mo ba ako kilala? Sige. Ganun ba? So, hindi ako kilala. Kasi ang gusto ko lang kasi kunin ko yung bag ni Jigo. Pwede. Kung papayag ka. Ano, papayag ka sa gusto ko, kukunin ko yung bag ni Jigo. Hindi pwede. Kasi hindi naman yan sa inyo eh. Hindi ka papayag. Pero sige lang, kakausapin mo na kita eh. Baka papayag ka sa gusto ko. Kasi alam ko hindi mo ako kilala eh. Kaya ang gusto ko lang naman ay may balik sa may-ari ang bag na yan. Sino ka pa? Ay, wag mo nang alamin kung sino ako. Kung kilala kita, ibibigay ko itong ano, bag sa'yo. Hindi mo ko pwedeng kilalanin kasi hindi tayo magkapareho eh. Intindihan mo ba ako? Oh. Hindi tayo magkapareho. Halata naman sa kasuotan ko. Ikaw nakaitim ka. Kasi alam ko masasama kayo eh. Pero ang gusto ko, kausapin ka. At baka gusto mo magbagong buhay. Pero kung ayaw mo talaga magbagong buhay, eh wala akong magagawa doon. Basta ang sa akin lang, kukunin ko yung bag ni Jigo. Hindi pwede ta. Hindi pwede. Pwede. Eh yung motor ni Jigo, alam ko na alam mo rin kung saan nakalagay ngayon. Pero kahit hindi mo sabihin, alam ko naman eh. Nakasama ka rin sa nagtago sa motor ni Jigo. Marami kami dito. So, alam ko, marami kayo dito. Pero hindi naman ako naghanap ng gulo. Ang sa akin lang ay ano ba, gagawa tayo ng katarungan. Yung gagawa tayo ng ano ba, hindi yung kasamaan ba. Basta yung ano lang talaga, yung gusto kong kunin, yung bag niya ba, bag ni Jigo. Ayaw ko talaga. Hindi mo talaga ibibigay sa akin. Eh matanong kita, wala ka bang balak na magbagong buhay? Wala. Sayang, parang bata ka pa eh. Pero hindi rin kita masisisi kasi yung isipan mo kinain ng kadiliman, pati yung puso mo. Pero sasabihin ko sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo, ibibigay mo sa akin yung bag ni Jigo. Maniniwala ka ba na makukuha ko yan sa'yo? Hindi, kahit masama kayo, eh, syempre, naawa din ako sa inyo. Kaya nga, kinausap kita ngayon, kung gusto mo talagang magbagong buhay, o ibigay mo sa akin yung bag ni Jigo. Lapit lang ako ng konti sa iyo. Huwag mo lang akong ano. Yung bag lang naman talaga na Jigo ang gusto ko. Makuha.
Bakit? Dito ka lang, mag-usap tayo. Dito ka lang. Huwag kang alis. Ibigay mo lang sa atin yung ano, bag ni Jigo. Yun lang talaga ang ano ko. Kailangan kong kunin. Dito ka, dito ka. Ay, hindi ko lagi. Ito matapos sa atin. Hindi, kailangan ko lang talaga kunin yung ano, bag ni Jigo. Hindi ka ba nagtaka sa kasuotan ko? Kung bakit ko ganito? Eh, Sige, pagbigyan mo na kita ng konting oras para makapag-isip ka. Hindi ko muna kukunin yan. Bigyan mo na kita ng konting oras. So, doon tayo sa unahan. Hindi naman kita sasaktan eh. Basta sundin mo lang yung gusto ko mangyari. O, dyan ka lang. Dyan lang tayo. Dyan lang. Sige, bibigyan kita ng mga 2 minutes. At tingnan natin kung magbabago ang isipan mo. Kasi hindi talaga ako papayag na hindi mo ibigay sa akin yung bago video. Kasi hindi naman sa'yo yan eh. Yung may-ari yan, sobrang kawawa. Sobrang kawawa talaga yung may-ari ng bag na yun ngayon. So ano, isang tanong, isang sagot. Ibibigay mo sa atin yan o hindi? hindi talaga. Hindi mo ibibigay? Oh, So kung sabihin ko sa'yo na makukuha ko yan ngayon, naniniwala ka ba? hindi. Kung ganun, wala akong magagawa. Hindi mo talaga ibigay. Hindi. O sige, kukunin ko yan ang sapilitan sa'yo. Sinabi ko na sa'yo eh. Hindi pa kita napuruhan. Hindi ka muna dito, tayo ka muna ng konti. Hindi, alam ko, buhay ka pa eh. Hindi pa kita pinuruhan. Ako itong bag niya. Diba sabi ko sa'yo? Ito ang sinasabi ko sa iyo na kahit hindi mo ibigay, makukuha ko rin to. Ano, magbagong buhay ka o hindi? Hindi talaga. Hindi talaga? Sige. Wala na akong magagawa dyan. Yung ginawa natin ang lahat para mabagong buhay siya, no? Pero naubos na yung pasensya ko. Kaya sinabi ko sa kanya na sa ayaw at sa gusto niya, makukuha ko talaga ang bag ni Jigo. So andito na ang bag ni Jigo ngayon, hawak na natin. So yan, wala talagang hindi talaga magumbuhay. Ginawa ko ng lahat. Kinausap ko siya ng mahinahon, masinsinan, pero ayaw talaga. Kaya wala tayong magagawa kasi ginawa ko ng lahat. So yan, yung motor ni Jigo, alam ko rin nandito lang yan. So itong bag yan, nabawi na natin. So sayang yung mga bata na yun, mga medyo bata pa talaga, pero ayaw talaga magbagong buhay. So ginawa ko na talaga. Kinausap ng masinsinan, kinausap ng mabuti, pero wala talaga. So ito na ang bag ni Jigo, hawak na natin.
Hindi ako masisisi ng tao na yun. Kasi ginawa natin ang lahat ng ating kabutihan, pero wala pa rin sa kanya. So ito na ang bag ni Jigo. So pagdating ng tamang panahon, ibibigay natin to sa kanya. Kasi alam ko, hindi alam ni Jigo ngayon na itong bag niya ay nakuha ng mga sasamang tao, masamang kulto. Importante, nakuha na natin at napatay natin yung ayaw talaga magbago. So susunod natin kukunin yung motor ng Jigo, kasi ramdam ko nandito lang din yun. Dito nila nilipat yung motor ni Jigo. So abangan nyo lang yung kasunod ng video na ito, kasi kailangan ko muna tingnan lahat itong area dito, pero alam ko naman talaga na may kalaban pa dito. So ayan lang muna. So ngayon may narinig tayong boses. Alam ko yan yung kumuha sa motor ni Jigo. So ganun pa rin yung ating gagawin. Kausapin pa rin natin. So nasa kabutihan tayo, kaya bigyan natin sila ng konting oras para magbago. So yan, narinig ko na yung motor, pinag-usapan nila. So huwag natin madaliin yan, kapasapin na muna natin siya mamaya. Hindi naman tayo agad-agad pumapatay. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, kahit ayaw na lang ibigay sa atin, ay may pangako ko kay Jigo sa inyong lahat na makukuha ko pa rin kahit hindi nila bigay sa atin yung motor ni Jigo. Ito yung kumuha. Ito yung nagtago sa motor ni Jigo ngayon. So video lang muna natin siya. Huwag natin madaliin. Baka gusto pa mapagong buhay, hindi kakausapin natin. Mahal kong kaibigan, Sama ka? hindi, huwag kang matakot sa akin, kaibigan. Hindi ako naghahanap ng gulo. Isa ka? Huwag mo nang alamin kung sino ako. Pero alam ko ikaw ang nagtago sa motor ni Jigo. Tama ba ako? Oh, ano mo buot man kang ako nagtago? Eh, hindi naman sa nangingialam ako. Kasi yung ginawa ninyo, yung mga ginagawa ninyo ay ano talaga, napakasama ng mga ginagawa ninyo. So sobrang kawawa ng may-ari ng motor. Bakit nyo kinuha? Ano ba talaga ang purpose nyo? Bakit kayo gumagawa ng kasamaan? Huwag mo lang akong saktan, ha. Hindi ako naghanap ng away. Gusto ko lang alamin
kung bakit nyo kinuha ang motor ni Jigo. Bakit nyo kinuha ang motor ni Jigo? Ano bang naging kasalanan ni Jigo sa inyo? Bihag ko sa yun. Jigo, Ano? bihag na motor niya nakatagal. Nabihag nyo si Jigo tapos nakatakas. Buka na mo motor para isa kalakaw dire. Bakit? Ano bang kasalanan ni Jigo sa inyo? Di ba wala kang masagot sa akin? Dahil walang ginawa si Jigo na masama sa inyo. Itong bag na dala ko, di ba nakuha to ng kasama mo? Ah, O hindi ka ba magtaka kung bakit nasa akin to? Hindi ka magtataka, no? O bakit nasa akin to ngayon? ito yung kasama ko. Wala, hindi ko hindi ko naman talaga atensyon na patayin kayo. So gaya ngayon kinausap kita. Kasi ayaw ko naman talagang pumatay ng tao kahit masama pa yan. Kaya ang gusto ko lang talaga malaman kung bakit kayo nagkaganyan. At bakit kayo nang bibihag, nananakit ng mga taong walang kasalanan. So gusto lang kitang kausapin. Huwag ka lang umalis ha. Mag-usap lang muna tayo. Kasi alam ko, ikaw kasi may hawak ng motor ni Jigo ngayon. Kahit na hindi mo sabihin, alam ko na ikaw ang may hawak ng motor ni Jigo. So baliin mo yan para magkaano tayo ng ano. Kasi nadala akong camera ni kay Jigo yan eh. Kay Jigo yung camera nadala ko. So kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko kung saan mo nilagay ang motor. Dito lang motor ni Jigo, di ba? Tama ko. So huwag ka na kahit anong gawin mo, kahit hindi ka magsabi ng totoo, malalaman ko yan. Kasi yung kasamahan mo kanina, siya ang may hawak ng bag na ito. So pinakausapan ko siya ng mabuti. Sinabi ko sa kanya kung magbagong buhay siya, o ibigyan niya itong bag. So kahit anong ginagawin ko, hindi talaga siya magbagong buhay. Di ba ka ikaw? Baka gusto mo magbagong buhay? Wala kayo makukuha dito sa wala kayong makukuha dito sa bundok. Wala kayong taktong kain dito. Hindi mo ba kilala talaga kung saan ako galing? Hindi mo alam kung saan ako galing. So mas mabuti hindi ko lang sabihin sa inyo para hindi ka matakot ba. Kasi ang gusto ko ay kukunin ko lang kung ano yung mga kinuha nyo. Kagaya nitong bag ni Jigo, nakuha ko. So alam ko na gusto mo rin kunin to. Pero sabihin ko lang sa iyo, kahit anong gawin mo, hindi mo na makukuha sa akin to. Kaya ngayon, yung motor ni Jigo, ibigay mo lang sa akin. Papayag ka ba? Hindi ka na papayag. So sige lang, pagbigyan naman na kita ng saktong oras. Hindi lang, mag-isip ka lang mabuti. Para mas mabuti yung ikaw talaga yung baka gusto mo bagong buhay, di tutulungan kita. Ito, sinabihan ko lang. Baka gusto mo bagong buhay, hindi ko talaga kaya na tumas lang ng basta-basta lang. Kailangan natin pag-usapan natin ang masinsinan, mahinahon. Kukunya natin yung kanilang atensyon para yung kanilang puso ay medyo kumalma sila. So hindi tayo basta-basta papatay lang. So alam ko talaga na siya yung nagkuha ng motor na Jigo. So andito lang, dun sa lang sa unahan yung motor. Pero bago tayo pupunta doon, so pasapin muna natin to kung kumasa motor niya.
So ano, mahal kong kaibigan, hindi mo ba talaga maano? Ayaw mo talaga mabuong buhay? Yun pa. Eh, sayang yung ano mo. No? Sayang ba yung pangatawan mo? Sakto ka sa pangatawan. No, tingnan mo nga yung pangatawan mo. Napaka matangkad ka, maputi. Sayang yung ano. Sayang ang buhay mo. Kasi kung ako ang nasa posisyon mo, doon ako sa kabutihan. Hindi ako dyan sa ano, ginagawa niyong kasamaan. So, kahit gusto mong malaman kung sino ako, so ito lang masasabi ko, hindi ko talaga sabihin sa'yo. At kung saan ako galing. Kasi ang gusto ko talaga, magbagong buhay kayong lahat eh. Yun talaga ang mission ko. Alam ko naman na masama kayo, pero gusto ko talaga na magbagong buhay kayo. Nandito na ako ngayon, no? Kasi usapan kita kung magbagong buhay ka o hindi. Pero yung motor ni Digo, kahit na hindi mo ibigay sa akin, ngayon pa lang sabihin ko na sa iyo na nakukuha ko talaga yan kaya at sa gusto mo. Pero gusto ko muna kitang pag-usapan kung bagong buhay ka. Ano, sama ka sa akin o hindi? Hindi talaga. Hindi ka sama sa akin? So baka pwede mong ituro sa akin kung saan yung motor. Pero kahit hindi mo ituro sa akin, alam ko naman eh. Andun lang sunahan yung motor. Doon mo tinago, di ba? So kahit nasaktan mo ko, wala ka rin magagawa. Iniwala ka ba? Kahit nasaktan mo ako dito ngayon, hindi ka makakalapit sa akin, hindi ka makakahawak. Sinasabi ko sa'yo. So sige, ito sundan kita. Puntahan mo yung motor, ha? Pero alam ko naman kung nasaan yung motor. Pero gusto ko ito yung makatid sa akin doon. So sige, maglakad ka, dandahan lang. Oh, di ba? Nandyan yung motor. Kasi dyan mo tinago. Alam ko naman na nasa daan lang eh. So pinakausapan ko na ng mabuti to. Napakatigas. Ayaw talaga. So alam niya kasi yung motor kung saan nakuha ni Pinuno, doon pa rin ngayon. Doon pa rin nakalagay kung saan pinakaunang nakuha yung motor ni Digo. So sabi ko na, dito may daan dito. Oh, di ba? So yan yung motor. Diyan talaga unang nakuha ang motor ni Digo. Hindi ako pwedeng magkamali kasi nakikita ko yan. Di ba tama ako? Dito nga niyo nilagay. So anong balak mo? Ibigay mo sa akin o hindi? Hindi talaga. Hindi mo ibigay sa akin? Hindi, ikaw kasi kaibigan, kahit masama ka, mahal ka namin lahat. Pero kung hindi mo talaga ibigay sa akin yung motor ni Digo, kung gusto mo makipaglaban sa akin, eh, wala din ako magawa. Basta ang sinasabi ko sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo, nakukuha ko yung motor. Naintindihan mo ba? O, naintindihan mo. So, ayun, nalapit ako dyan.
Kasi isa talaga yan sa mission ko. So, ito na yung motor ni Jigo. So, salamat at lagyan nyo ng dahon yung tangke. So, mamaya mo na yan. So, dito ka, marap tayo sa akin. Dito ka. Dito ka. Kasi gusto ko itong kausapin. Dito ka, lumapit ka sa akin dito. Dito ka sa namin nabila. Dito. Yan, dito. Diba? Dito unang ninakaw ang motor ni Jigo. So ngayon alam ko rin na dito din yung tinago. Kasi nung nakita ito ni Jigo, medyo malayo to dito. Doon sa may kampo. Sa bilang area na yun. So yung pinuno ninyo, medyo matalino rin. Gumawa talaga ng paraan para mahirapan si Jigo maghanap sa motor niya. Pero sasabihin ko sa inyo, malas nyo lang. Malas nyo lang kasi nandito ako ngayon sa mundo niya. So ito na lang, mag-usap tayo. Ibibigay mo sa akin ang motor o hindi? Hindi ka. Hindi mo lagay sa akin, hindi mo ibibigay. Ito sabihin ko sa iyo na makukuha ko to ngayon. Ha? Kasi yung oras ko paubos na. Umandar pa ba to? Bakit dito umandar ha? Ganito kasi yan. Kahit ito, wala ito sa amin. Itong mga klaseng gamit, wala ito sa amin. Pero gusto ko lang talagang kunin to para kay Jigo. Kasi hindi naman to sa inyo. Alam ko naman na umandar pa to, pero siguruhin ko lang ha. Siguruhin ko pandarin to kung umandar pa. So itong klase mga gamit, wala ito sa amin. Pero kahit wala ito sa amin, alam ko kung paano pandarin to. Kasi lahat kami, hindi mo lang alam, hindi ko lang sasabihin. Kahit na kung anong laman yung nasa isipan nyo, kaya ko yung mabasa. So sige, pagbigyan mo na kita ng konting oras. Hindi kita muna anuhin. Basta sabihin ko sa iyo, sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang motor na yan. Kasi gana aking sabi kanina, kahit saktan mo ako dito, wala ka nang magagawa. Hindi ka lang makalapit sa akin, hindi makalapat yung mga kamay mo sa akin. Kaya mas mabuti na para sa kabutihan, no? I-surrender mo yung motor. Kasi pag hindi, alam mo na kung ano mangyayari sa iyo. Pero ayaw ko naman talaga ang ganon. Gusto ko lang ganun kausapin. So ano na? Anong decision mo? Ano na, mag-decision ka para matapos tayo dito. Ano talaga? Hindi mo talaga ibibigay? Hindi.
Nakita mo ba itong mga kamay ko? Ah, Nakita mo? Isang tanong, isang sagot. Ibigay mo o hindi? hindi. Hindi talaga. Sige, wala akong magagawa. Sinabi ko na sa'yo. Hindi mo ako masisisi. Basta, hindi ka na kita nga mataas na ulan. Ayaw mo pala ito. Ayaw mo sender yung motor. Kaya sige, tapusin mo muna kita. So ayan, wala tayong magagawa. Ginawa ko na lahat ng pag-iusap. Kagaya ng nagkuha ng bag ni Jigo, ganun pa rin. So grabe yung grabe yung binigay ko na oras. Para magbagong buhay lang at para sundin yung gusto ko. Pero wala talaga. Kaya siguro mission talaga ko to na tapusin itong mga masasamang kulto na ito. So itong motor Jigo, gagamitan ko ito ng tagulilong na para mawala ito. So kailangan ko itong safety. Kasi kailangan ko munang ubusin, no? Kasi marami pang mga tauhan yung sinunood dito. Hindi lang ito napatay ko ngayon. So nagtago sa motor ni Jigo. Hindi meron pa. So dito lang muna yung video, no, ni Jigo. At kailangan ko munang mag-ano dito. Huwag man ang maigi. Pero alam ko naman talaga na meron pa dito kalaban. So dito lang muna yung video ni Jigo. So ngayon kailangan ko munang itago yung motor ni Jigo. Kasi ramdam ko may mga tauhan pa talaga sa Pinoy ng masama dito. Yung mga Pinoy ng kulto ng masama. Kailangan ko munang itago yan. So kapag ako nagtago niyan, masisiguro ko po sa inyong lahat na wala na talagang ibang makakita niya kundi ako lang. So sige, tago ko lang muna ito. Yung babalikan ko lang yung babalikan ko lang yung video. So yun na, naitago ko na yung motor na Jigo. So ngayon nakaramdam tayo ng konting gutom. So alam ko hindi kayo maniniwala sa gagawin ko ngayon. At saka yung patay dito kanina itinago ko rin, no? Kasi baka makita ng mga normal tao kasi daanan pala ito. Yan, oh. So itinago ko sa medyo malayo, maliblib. So ngayon, yan ang aking sinabi kanina. Hindi kayo makapaniwala sa aking gagawin ngayon kasi nga nakaramdam ako ng gutom. So kami, no, nagaling sa langit na anghel. Kapag kami ay nakababa dito sa mundo ng mga tao, nakaramdam din kami ng gutom. Pero doon sa langit, sa hindi pa nakakalam, ang pagkain doon ay pagdarasal.
hindi itong mga gantong pagkain, no? Yung pagdadasal araw-araw, yun ang pagkain. Kasi syempre spiritual na, no? Wala nang material doon sa itaas. Kaya ang pagkain doon ay yung salita ng Diyos. Kaya lang ngayon, andito ako sa mundo ng mga tao. Nakaramdam ako ng gutom. Kaya nga sinabi ko sa inyo na ako pa lang ang unang makagawa nito. Kukuha ako ng 3 bato. 3 bato ang kukunin ko. So ito, maghanap tayo ng 3 bato. Gagawin ko itong pagkain. At ang magagawa nito, kung ano ang pagkain na andito sa mundo ngayon, yun ang gagawin ko sa bato na ito. So hanap pa tayo ng 2 bato. Ito, pangalawa. So ayan, kung ano yung sinasabi ko, yun ang mangyayari. Kung ano yung pagkain na andito ngayon sa mundo, ay ganon din yung magagawa ko sa mga bato na ito. Ito, 3 bato yung nakuha ko. So alam ko hindi ko yung makapaniwala sa gagawin kong ito. Gagawin ko talagang pagkain ito. Kasi nasa mundo ako ng mga tao. So nagugutom ako. Hanap lang tayo ng pwesto. Hanap tayo ng bato. So dito, okay na siguro to dito. Gagawin nating pagkain itong bato. So alam ko, marami hindi maniniwala sa gagawin kong ito. 3 bato. Ito yung 2. Ito yung 1. So dahil nandito ako sa mundo ng mga tao, nakaramdam ako ng gutom. Kaya itong 3 bato na ito, gagawin ko itong pagkain. So kung ano yung pagkain na nandito ngayon sa mundong ito, yun din ang gagawin ko. Pagmasdan nyo ng mabuti ang gagawin kong ito. So ito yung 3 bato kanina. So kagaya ng sinabi ko, kung ano yung pagkain dito sa mundo ngayon, ito rin ang magagawa ng bato na ating dala kanina. Ito, tinapay. At 2, anong tawag dito sa inyo? Sprite, no? Sprite sa inyo. So ito ang nangyari, no? Ito ang naging sa bato, 3 bato na ating bitbitin niya. Kasi nga nakaramdam ako ng gutom. So kagaya na rin sinasabi kanina, kung doon sa langit ay pagdarasal yung pagkain doon. So ngayon nandito ko sa mundo, material na mundong ito. So
So nakaramdam ako ng gutom bilang guard angel, no, ni Jigo. So yan, kakain muna ako ng konti. So konti lang. So first time ko pang makakain ng ganito ngayon. Pagkain ng mga normal na tao. Kasi wala ito sa amin. Kain tayong lahat. Kain tayong lahat. Pero iwan ko lang kung kakain kayo nito kasi galang ito sa bato. Galang ito sa bato, ginawa kong tinapay. At ginawa kong soft drinks kung tawagin sa inyo. So masarap pala yung pagkain dito sa mundo. So first time kong nakatikim nito. Pero iwan ko lang kung kakain kayo kasi galing yan sa bato. Pero pagkain talaga yan. So galing lang sa bato yung ano. So alam ko may nakakita din sa ginawa 2000 years ago, no, sa ginawa ni Jesus na pinakain niya lahat ng sobrang daming tao sa isang tinapay lang. So yung iba naguguluhan kung bakit nagkaganon, kung bakit nagawa yun ni Jesus. So wala yung pinagkaiba sa ginagawa ko ngayon. 3 bato, ginawa kong isang tinapay, 2 soft drinks. Ganun lang. So yun, may sobra pa. Sana may makita tayong ano dito, no, tauhan ng pinuno. So pakainin natin kung meron tayong makita. So ganun, no, ganun ang trabaho ng mga anghel, no, mga guard angel sa bawat tao. So kahit grabe yung kasamaan, minamahal namin yan lahat. Pero ang ending talaga niyan, kung hindi talaga maniwala sa amin, laglag talaga yan sa impyerno. So
So ganun lang. Pero hindi kami basta-basta no, magdesisyon. So ginagawa namin ang lahat, pinapakiusap lahat. No, hindi agad-agad titirahin agad, no. Kailangan talaga ng idadaan sa usapan. So ngayon, may naramdaman ako. May naramdaman ako ang tauhan ng pinuno dito. So yan, nabusog yung ano, material na katawan. Ayan, no. Yung ginawa natin ba ito. Pero ramdam ko talaga may ano dito. May tauhan ng pinuno dito. So ibakain natin yan. Ay, sabi ko na, ito natulog lang. Mahal kong kaibigan, bakit ka natulog dyan? Init. Pero alam ko, nagugutom ka. Kahit hindi mo sabihin, kasi kanina pa kita naramdaman dyan eh. Baka gusto mong kumain. May pagkain ako doon, no? Halika, tumayo ka dyan. Tayo dyan, may pagkain doon, no? Doon sa may bato. Yan, no? Alam ko, nagutom ka. Sige, dyan ka lang. Wag mo lang iharap yung mukha mo para hindi ka mahiya. Sige, kainin mo yan. So, ganyan lang. Kahit masama sila. Pero, ganyan lang, tulungan natin. So maya pag-usapan natin yan. So alam ko yan, nagutom yan. Kahit hindi niya sabihin sa atin, alam ko na nagugutom talaga yan. So ganyan kahirap yung kanilang sitwasyon dito. Pero hindi ko alam kung bakit nila ginagawa ito. Mas pinipili nila yung kasamaan kaysa sa kabutihan. Sige, kumain ka dyan. Ubusin mo yan. So galing yan sa bato mga kapatid ko. Ginawa ko yung tinapay at saka supling. So lapitan sa atin siya ng kunti. Sige, kumain ko lang dyan kasi alam ko na ikaw matakot sa atin, ha. Hindi ako masama. Mabait akong tao. Nagutom kasi ako kaya ganaw kumain sa may bato. Saan ka ba galing? Doon ka galing? May nakita ba kayong motor na pula? Wala kita? Mayo, kaya kita din. Yo, busin mo yan. Kainan mo yan. Pero kung hindi mo kayang ubusin, iwan mo lang dyan kasi alam ko marami ka pang kasama na dumadaan dito. Yun mga kapatid ko, sobrang kawawa talaga ng mga sitwasyon nila. Kaya nga ginagawa ko lahat para makiusapan sila. So bakit ka nandito? Ano ba ang mission nyo dito sa bundok? Tusan na kami. Pinutusan kayo? Ayaw mo nang kumain? Ayaw ko. Busog na ka? So anong klaseng mission ang meron sa inyo? Bakit kayo naninirahan dito? May gusto lang kitang kausapin. Isa ka bang kulto? Oh, di ba? Tama ako, isa kang kulto. Ang hirap ng ninyo dito, sitwasyon. Alam ko, tauhan ka ni Pinuno. At may kasamahan ka pa dito. At alam ko rin na may narinig kang usap-usapan na mayroong motor na itinago.
Wala kang balak magbago? Sumama ka sa akin? Hindi. Hindi ka magbagong buhay? Bakit ba ang hirap niyong anuhin? Bakit ba ang hirap niyong kumbinsihin? Tingnan nyo nga yung ano nyo dito sa bundok. Wala kayong... Pero huwag kang matakot sa akin. Hindi naman ako nananakit ng kapwa-tao. Kasi ang mission ko lang talaga ay pag-usapan kayong lahat ba kung bakit yun nagkaganyan. Alam ko hindi basta-basta ang ninyo kasi kulto kayo eh. Pero ito lang sabihin ko sa inyo, kahit anong gawin ninyo, ikaw, kahit anong gawin mo sa akin, wala ka talagang magagawa sa akin. Naintindihan mo yun? Sige, pagbigyan mo na kita ng ng tamang panahon. Pero kung ayaw mo talaga magbagong buhay, siyempre baka maka-damage ka pa ng ibang tao, mambihag ka ng ibang tao. Ngayon pa lang, ako na magdesisyon sa'yo. Sige na, magdesisyon ka na ngayon para so, isasama kita. Ayaw ko talaga. Hindi ka talaga bagong buhay? Ayaw. Agay, sayangan mo eh. So wala kang pinagkaiba doon sa aking pinakausapan kanina. Tingnan mo nga yung sitwasyon nyo dito. Wala ka talagang pinagkaiba sa aking pinakausapan kanina. So ngayon, isang tanong, isang sagot. Sasama ka sa akin, mabagong buhay ka o hindi? Hindi talaga. Sayang pinakain mo. Sus, pinakain pa naman kita. Pero maniniwala ka ba nga galing yan sa bato? Itong ginawa kong pagkain galing sa bato, maniniwala ka? Hindi ka maniwala? Sasama ka sa akin o hindi? Hindi talaga. Magbagong buhay ka o hindi? Hindi. Kung ganon, tingnan mo to. Hindi na kita patagalin. Wala akong magagawa. Sa ayaw mo talagang So yung naiwan natin pagkain doon na ngayon, baka makita pa yun ng gutom. Kahit ganon tayo mga kapatid ko, tutulungan natin yung kahit masama sila. Kaya ang sa akin lang lahat ng ating makiusapan, kung ayaw talagang sumama ano tayong magagawa? Ay nako, kasamaan talaga.